Ang theme verse natin ngayon, ang daling tandaan. Ang daling tandaan ito, kahit na yung mga seniors dito. Romans 12:12. Sabihin nyo nga, Romans 12:12. Rejoice in hope, endure in affliction, and of course, persevere in prayer. Ito ang dapat nating tandaan, mga kapatid, no? Napakadali lang. It's hope, it's enduring affliction and prayer. Ngayon ito mas iintindihin natin, mga kapatid. Ito ang mga mas iintindihin natin ngayon. We are living in a very chaotic world. We are living in a topsy-turvy world. We are living in a world na yung dating tama, ngayon mali na. What used to be good, ngayon bad na. What used to be bad, ngayon good na. Kaya ito, mga kapatid, dito natin mas dapat maintindihan kung saan tayo, kung anong gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Dito sa mundo natin, napakaraming gera. Dito lang sa lugar natin, dito sa West Philippine Sea, nagpopormahan, nagkakagulo. Nakakalungkot, sa Holy Land, nandun ang gulo ng Israel at ng Palestino. Long time ago, matagal na yan. In the history of mankind, matagal na rin ang gusot na yan. Sa Ukraine, nandun pa rin ang gulo. At yung mga Cold War between nations, laging nandyan. Laging nandyan ang pormahan. Sa ating simbahan, meron ding mga conflicts. Nandyan ang mga modernists, nandyan ang mga conservatives. No? Nandyan na yung mga nakakalito na mga pananaw. Nandyan na yung mga nakakalito na turo. So, ngayon mga kapatid, tingnan natin lahat ito, katatapos lang ng pandemic. Tingnan natin lahat ang nangyayari dito sa Senate natin, dito sa Kongreso natin. Ipinupush ang divorce, pinupush ang comprehensive sex education. Imagine also in other countries, 4 years old ka, 5 years old ka, mamili ka ng sex mo. Diba? Mamili ka ng gender mo. Sa iba, 8 years old, 9 years old. Ngayon, may mga, even here in Philippines, no, may mga mentality na elementary pa lang, they can try it. And then pagka na-try nila, they can say kung ano ang preference nila, kung anong gender nila. That's crazy. That's very absurd. Yung mga ganyang klaseng mentalidad, itong klaseng mundo na ginagalawan natin ngayon, ang gulo-gulo. Diba? And then yung mga sakit, nandyan nga, nasa paligid lang natin. Yung mga sinasabi sa social media, dati kung ano lang ang sinasabi ng mga marangal na tao, ng mga guru natin, talagang halos tama yon, sinusundan natin. Diba? Meron pa tayong mga good manners and right conduct. Inabot ba natin yon? Sino umabot doon? May mga ganun tayong turo, diba? About Christian living, may mga ganun tayong turo. Ngayon magulo na. Kahit na mathematics sa haluan ng sex education, science sa haluan ng sex education, history sa haluan ng sex education. Napakagulo mga kapatid ng ating ginagalawan ngayon na mundo. Napakahirap magpalaki ng pamilya ngayon, very challenging. Kaya tayo dito, nandito tayo sa Missionary Families of Christ. Ang swerte natin, we are guided, we have these teachings, we have this series of talks, mga foundation, no, na tinuturo sa atin in all the sections in our community. We have all this. And sa bawat buhay natin, kanina tinanong isa't isa, kung titignan nyo, ang dami nating problema, ang dami nating gustong hingin na pag-asa. Tingnan nyo nga mga kapatid, yung mga nasa kaliwa nyo. Tingnan nyo yung nasa kaliwa nyo. Siya ba yung mukhang tao na may pag-asa pa? Tumingin kayo sa kanan. Tingnan nyo yung nasa kanan nyo. Mukha pang pauutangin ka niyan. Ha? O yung mga kabataan dito, tumingin kayo sa paligid. Nandito ba yung mga crush nyo? May pag-asa ba na maging kayo? Ha? Ito yung mga problema, ito yung mga normal sa ating mga tao na mga pag-asa natin. In this year, this is also a jubilee year, no? A jubilee year
Pilgrims of Hope, no? Ang tema ng ating simbahan. Mga kapatid, yung mga theme natin, yung binanggit ko kanina, ng mga theme verses natin, may proseso yan. We gather all our top leadership in the community. We have recollection, we go to Mass, no? We go to adoration, and then we discern on it before we finalize our theme verse. And we really believe, just like I mentioned, the Holy Spirit leads us to this. During our process of discernment for this year, alam naman namin na Pilgrims of Hope yung this year, pero hindi namin pinipilit doon. But the Holy Spirit really led us in this theme. Ito talaga yung gusto niyang ipakita at ibigay sa ating lahat. Ngayon, given all this, itong mga lahat ng ito, who do we gonna call? Di ba? Yung mga kaedad ko, alam nyo, sagot doon, who do you gonna call? Ghostbusters daw. Baka hindi alam ng mga kabataan. Yun ang normal na sagot, no? Ng mga generation ko, yung mga nakapanood ng pelikula. But, ang talagang dapat nating tawagin, ang dapat nating hingan ng tulong, mga kapatid, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ano man, sabi nga kanina, kung ano man ang hinihiling natin, dapat nakafocus sa ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. At ang pagtugon natin sa Kanya, dalawa lang, mga kapatid. Dalawa lang. Of course, we talk about hope, but also, we couple it with prayer. Panalangin. Lahat tayo rito, nung sumama tayo sa CLS, sa CLP, we always talk about prayer. Para na tayo mga siramplaka. Pagka one-on-one tayo ng elder natin, kumusta prayer time mo? Sa household natin, prayer pa rin. And when we talk about prayer, we also tie it up with reading the scriptures. Sometimes in our prayer time, we use the scriptures as part of our prayer itself. And the Lord talks to us through the scriptures. The Lord answers our prayers through the scriptures na ating nababasa. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng panalangin sa ating buhay. And kapag ginawa natin ito, we have hope, we have prayer in our hearts. Merong tatlong tugon, merong tatlong mangyayari sa buhay natin. Unang-una, the Lord will do wonders sa buhay natin. Sabihin nyo nga, God will make wonders. Yes, according to the book of Job, chapter 48, sinabi talaga yan na ang Diyos, gagawin niya according to His will kung ano makakabuti sa atin, kahit si Satanas hindi niya kayang kontrahin. Unless God allows some afflictions to happen in our life. Just like in the book of Job. God allowed it to happen, pero at the end of the day, Job still glorified the Lord. Ganon sa buhay natin, mga kapatid. When we pray, when we hope in God, we pray pero we do not mandate the Lord because He is unchanging. Yun ang natutunan natin last year. We do not pray to the Lord, puro tayo hingi. We pray to the Lord by offering ourselves in full trust. Lord, bahala ka na. Ito po sana ang gusto namin, pero kung hindi man ito alam namin, may mas maganda kayong ibibigay sa akin. Otherwise, if we pray to the Lord, meron tayong specific, pero iba nangyari, madidismaya tayo. Ang isang definition ng hope, mga kapatid, according to Romans chapter 5, verse 5, ano sabi ron? Hope does not disappoint. Hope does not disappoint. Yun ang tunay na hope. Pero kung ikaw ay nag-hope at na-disappoint ka, maybe it's not centered on God. Maybe it's centered on yourself. Maybe it's centered on another person na pinagdadasal mo. Pero if it is centered on God, we will never be disappointed. When we realize that, we will accept anything kung anong answer sa atin ng Diyos. Sometimes,
it looks very positive. Of course, we thank Him. But sometimes it looks very negative. And in those moments, we should also thank the Lord. For example, no, a passing of a very dear family member, no? Perhaps that's really God's way of calling him or her na, no, sa kanyang buhay. At hindi natin kailangan ipagngit-ngit yon. So that is all part of it. So, next, when we fully trust God, aside from He making many wonders in our life, the next thing is that we will know more God. Mas makikilala natin siya. So pagka nakilala na natin siya, sinorender natin ang buhay sa Kanya, alam natin mga kapatid na yung binigay niya, yung kinaloob niya sa atin, ito yung pinakamaganda because God is in control in our life. So, sunod-sunod yun, di ba? He will do wonder in your life and then mas makikilala natin siya, mas mamahalin natin siya, and then at the end, mas mapapalapit tayo sa ating Panginoon. And that's what really God wants. Mapalapit tayo sa Kanya. Umasa tayo sa Kanya. Mag-trust tayo sa Kanya. At dito sa buhay natin, hindi naman talaga siya nangako na lahat ay mabuti. Ang lahat ng mga disipulo naghirap, pero they gained the best reward, which is the pearl of great price in heaven. Sino ang gustong manalo sa loto? Taas ang kamay. Diba? Marami tayo. Walang plastikan. Maraming gustong manalo sa loto. Pero ito, yung iba hindi nagtaas ang kamay, okay lang. Pero ito, sino ang gustong makarating sa langit? Ewan ko na lang kung merong hindi magtaas ang kamay. Di ba? Yan ang end goal natin mga kapatid. Yan ang end goal natin. Pero para tayo makarating sa langit, God will restore us. God will restore us. We are a broken people. We are a broken community. No? Talagang kailangan natin siya to restore us. And in this community, we are fortunate na we are being taught also how to really adore God, to respect Him, and respect the Catholic traditions. Kaya dito nga, mamaya meron tayong Holy Mass. Mamaya meron tayong Holy Mass. Kasama natin ang ating Panginoon. Dito tinuturuan talaga tayo ng great reverence. Great reverence sa ating Panginoon. Di ba? Because He is our God. Siya talagang pinanggagalingan ng lahat. Pero lahat ng yan, kapag ka nagawa niya yan, tayo dito sa MFC, may bonus tayo. Tanungin niyo ako kung ano yung bonus. Ang bonus, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon to evangelize others. It is a great privilege. It's a great privilege na tayo makasalanan, tayo mahina, tayo broken people, ginagamit niya. Nakakarating tayo sa iba-ibang lugar, nakakarating tayo for mission. And by the way, mission does not mean na you go to far-flung places. Pwedeng dyan lang sa opisina mo, yung pamilya mo, yung may problemang kapitbahay mo, yung nakita mong vendor na nangangailangan, yung namit mo sa kalye. Mission is all about sharing the good news. Maaring lumayo ka, maaring dyan lang sa malapit, but we need to do our part of the mission. Our mission is in our name. Anong name natin? Missionary Families of Christ. We are of Christ and we are families, no? We are families doing mission work for God's glory here on earth. And by doing that, again, our foundation is in our hope in the Lord. It's hard to do mission. It's hard to go out there. It's hard to speak to people if we have no hope and trust in the Lord. Kaya napakaganda dito sa community natin, we have this opportunity, we have this privilege to do this for God. Sino rito na ang mga nag-mission? Taas ang kamay. Ang konti pa na nag-mission. No?
Kasasabi ko lang ang mission, pwede namang hindi malayo. Pwede namang yun dyan lang. Pwede naman nag-serve ka muna sa isang MER. Pwede naman nag-serve ka sa isang parokya na merong activity. Di ba? Pwede namang na isama natin ang ating family member. Ulitin ko, sino rito nagmi-mission na? Ayan. So doon sa mga talagang hindi pa nagtaas ng kamay, kasama yan sa ipagdasal natin. Kasama yan, mga kapatid, sa i-hope natin. Sa mga household servants na nandito, kasama yan sa hope natin, ipagdasal natin na lahat tayo makapag-mission. For this year, starting this year in the council, we talked about institutionalizing yung mission sa household. For example, sa household, gusto nyong mag-fellowship sa probinsya ng isa nyong kasama. O di mag-fellowship kayo doon. At the same time, maghanap ng opportunity. Sino ba yung coordinator sa probinsyang yan? Sino ba yung servant sa probinsyang yan? And then you do mission there as a household. Humanap kayo ng sarili nyong mission. Do not wait for people to ask you to do mission. And pray for that. Pray for that, and God will show you the way to give you the opportunity to do mission. Now it's 2025. In 2031, we will be celebrating our 50th year. And we are envisioning that by that year, we will have an increased number of membership. We will evangelize more. For LCSC, we will reach so many souls. Our mission is not only about numbers here. Our mission is about reaching so many souls. That's why LCSC is also a gift coming from the Lord, that we are able to share this to dioceses, to parishes, and to local governments, and to other publics, to other schools. Because we know that the initial proclamation, because we know that not all people wants to be in a community, but all people need to know Jesus Christ. And also, yesterday we have a leaders conference. We talk about so many achievements natin, about mission. We talk about our financials. And we talk about a new continent. Narinig ng mga leader natin yan. Ano yung bagong continent na dapat natin i-conquer? The social media. The social media. Kaya ngayon, we are also monitoring our social media. And alam nyo ba, some of our videos, namo-monetize na natin. Because we have so many number of reach. We need this to balance out. In social media, there are so many opinion, there are so many, parang expert daw sila in that particular field. But we need voices. The Lord needs us to counter yung mga ganong pag-iisip. And so mga kapatid, for this year, again, hope abounds. We rejoice in hope. We endure kung anumang affliction, and we persevere in prayer. So lastly, para mas matandaan lang natin yung hope in bite size, mas madigest lang natin, intindihin lang natin 4 na salita, 4 na words about hope. Number 1, letter H. Hope will bring us to holiness. Sabihin nga natin, holiness. Our hope in God will bring us to holiness. Our hope and trust in Him will bring us to heaven. Our hope in God, our trust in Him will bring our family, our community to heaven. And that is H. Next is O. O is to be obedient. We have to be obedient to God, obedient to the Holy Spirit. We have to be obedient to our parents. We have to be obedient to our servant leaders. We have to be obedient to the church. That's why we are servants of the church. And letter P, we have to have that passion. Dapat lagi nandun yung passion natin. Hindi yung ang sigla natin ngayon, tatamlay-tamlay tayo bukas, ang sigla na naman natin sa makalawa. We have to be passionate all throughout. And that passion will only come from the Lord, from the Holy Spirit, if we connect to Him daily, if we pray to Him daily. And lastly, letter E.
Anong hula nyo? Letter E is to be encouraging. Dapat we should be encouraging. Pag nakita tayo, hindi tayo, nag-mission nga tayo, pero parang pagod na pagod tayo, puro tayo reklamo, ang hirap maging mission volunteer, ang hirap maging full-time, ang hirap maging servant leader, ang hirap maging coordinator. No. We should be encouraging. We should be true witness. We should be very joyful sa ginagawa natin. Hindi natin pinapahalata yung pagod, natural yan, tao tayo, meron yan. Pero nandun pa rin yung joy in our hearts. Nandun pa rin yung joy in our faces. After all, we are all missionaries. We are all witnesses. To be a witness, in Latin, it is martus. Martus, martyr. So to be a witness of Christ, we have to sacrifice. There's a price to pay, and that sacrifice, no, yung pag-mission to go out there, ang kapalit naman noon ay ang buhay na walang hanggan. Sabihin nyo nga, buhay na walang hanggan. Gustong-gusto kong pakinggan yan. Of course, maganda rin pakinggan yung everlasting life. But buhay na walang hanggan, yan ang ating inaasam, mga kapatid. Ang hirap makamit ang buhay na walang hanggan kapag tayo mag-isa. No man is an island, no Christian is an island. Kaya naman, nandito tayo mga kapatid para magsama-sama at ikalat natin ang mabuting balita ng Panginoon. Kilalang-kilala natin ang Panginoon, no? Kahit siya, whatever circumstance, yung mukhang talo na, naipapanalo pa. Naipako na sa krus, nabuhay pa. Patay na, binubuhay pa niya. Diba? So yan mga kapatid, all these things, ito ang mensahe sa atin. For the whole year, dapat makita sa atin, lahat tayo puno ng pag-asa. Sa mga household meeting natin, sa mga service meeting natin, lagi tayo dapat optimistic, lagi tayong hopeful. Alam natin, lahat ng ito ay gawain ng Diyos. So with that, brothers and sisters, kami po ay nagagalak na nagkatipon-tipon na naman tayo rito sa Iñares. This is one of our annual events, and one of those was the Leaders Conference yesterday. And we know that we only have one reason why we are gathered here, and that is because the Lord has called us as one community. And so mga kapatid, in behalf of our Servant General, Brother Frank Padilla, and the Servant Council, we wish you all Happy New Year mga kapatid, and God bless sa lahat ng mga gawain natin. And to end this mga kapatid, allow me to pray to you the prayer of Moses. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious. May the Lord turn His face and give you peace. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good afternoon, brothers and sisters.